Magandang araw po sa inyo. Ang ating pong ipipresent sa inyo ngayon ay kung paano po mag-apply ng Original Certificate of Title gamit ang pre-patent ng DENR. Ito po ay ang aking pong ipapaliwanag sa inyo ay base po sa aking actual na experience sa paglakad po ng land titling. Disclaimer lang po, nuuna ko na, hindi po tayo yung professional sa paglakad niyan. Yan po ay base lang sa aking naging experience ng actual na paglalakad ko po ng land titling para kumuha po ng Original Certificate of Title gamit ang pre-patent ng DENR para sa agricultural land po ng aming pamilya. Bago po natin simulan, kailangan malaman po natin kung ano yung pre-patent. So dahil hindi po ako professional niyan, nag-apply lang po ako through pre-patent dahil nabanggit lang sa akin ng mga kakilala ko. So base po sa Google ito, a pre-patent is a mode of disposition of public agricultural land where an incomplete and imperfect title over a parcel of land is legalized. Ito po yung, kung meron po kayong lupa na ang hawak nyo lang hanggang tax declaration at saka yung deed of conveyance. Wala pa pong, ibig sabihin wala pa pong title. Wala pa pong certificate of title o katibayan ng pagiging titulo nito nasa inyo ngayon. Pwede po ninyong i-applyan ng pre-patent sa DENR. Ang una po ninyong gagawin sa pag-apply po niyan ay pupunta po kayo dun sa may Senro ng DENR. Ang Senro po, ang ibig sabihin po nun ay Community Environment and Natural Resources Office. Pupunta po kayo. Tapos, pagdating po doon, kukuha kayo ng mga requirements. Alamin po ninyo, hingin po nila sa inyo kung ano yung hingin po ninyo sa kanila kung ano yung mga requirements. Usually, ang requirements po ay kailangan po ninyong magbigay ng certified true copy ng tax declaration. Ito po yun. Ganito po yun. Ito po yung tax declaration ng real property nang i-apply ninyo ng pre-patent para sa land titling. Tapos, ipapacertify lang po ninyo dun sa assessor office. Ito po. Ang bayad po nun ay, doon sa lugar namin ang bayad po nun ay 130 pesos ang pagpapacertify. Yan. Tapos, ang pangalawa po ninyong i-submit ay yung deed of conveyance. Ano po ba yung deed of conveyance? Ito po yung mga tinatawag na yung deed of absolute sale, kung nabili ninyo, deed of donation, kung yan ay na-acquire ninyo sa pag-donate ng inyong mga relatives katulad ng lolo nyo o kaya ng mother nyo o kahit sino pa, yung deed of donation yung nagbigay po sa inyo. Yung kung sino ang nagpamana, yun yung mga pamana. So ganito po yun. Ano po yun? Halimbawa, nakabili ka, ito po yun. Meron deed of absolute sale, ganito po yun. Tapos notarized. Na binili mo yun, paano mo siya na-acquire yung conveyance. Kasi importante po yun, dapat naiano mo kung paano mo na-acquire yung ano. Ngayon, ang nagiging problema, sa tagal na, minsan, nawawala yung deed of conveyance, di ba? Ang gagawin po ninyo, huwag po kayo mag-alala, ang gagawin po ninyo ay ipatrace back po ninyo hanggang doon sa ano. Kung hindi po nila makita na yung deed of conveyance, at least ipatrace back ninyo ng more than 20 years. Yung pagkakalam ko po sa akin kasi umabot ng mga 48 years. Kaya yung sinabit ko. Paano po yung yung tawag nito yung sa deed, yung pagpapatrace back. Yung trace back po ibig sabihin yung itini-trace back, pinapaano po yung kung kailan kayo unang, kung wala po kayong deed of conveyance, tinitrace po nila yung yung sa my tax declaration, yung pinakaluma.
Yung sa akin kasi umabot hanggang 1973. Meron ba ako dito ng sample na? Wala akong sample, pero ito yung ang ating papakita ito. For example, ito, deed of conveyance. Ito, yung isang sa property namin. Ayan, papahanap niyo po yung mga lumang tax deed. Ayan. Tax declaration. Kung kailan siya nabili, tapos kung sino yung first owner, bago nyo nung nabili nyo. Kayo po yung last owner. Yung first owner po, yun yung pinagbilan po ninyo. Tapos, minsan buhay pa sa kanila yung tax debt. Pero yung sa sobrang tagal na, katulad ng iba, sa iba, maabot na ng 1973, hanggang doon lang sila. Tapos, kung nabili mo yan ng 1971 o 70, wala na silang record kasi yung record minsan, sinasubmit na nila doon sa provincial. Kasi ito, kinuha ko sa municipal. Tapos, pag hindi na nila may produce, so yun na lang ipapakita mo sa Senro. Minsan ina-accept na nila yun. Yun sa akin mabot ng mga 48 years, so ina-accept na nila. Basta may pagpapatunay. Ngayon, ang isa pang dokumento na ipapakita mo ay yung latest tax receipt. Ano yun? Yung pagbabayad mo ng tax, yung ganito po, babayad na yung lupang yun ay ikaw binabayaran mo ng tax. Kasama yun sa isasabit mo. Ang po ay kailangan ang dala-dala nyo, meron kayong dalang mga original, hanapin nila yon, tapos sasabit sa kanila yung mga photocopy. Pag kinuha nila yung original, dapat siguraduhin mo lang na meron kang photocopy para at least alam mo kung ano yung mga sinabit mo. Tapos, ang isa pa pong hahanapin nila sa inyo ay yung valid government ID. Bawa ito po, katulad ng sa aking magulang, yung lupa ko nilakad niya, ito po. Mag-xerox lang kayo yun, tapos may pirma siyang 3. Yan, ito po yung isasubmit sa kanila. Ganito. Tapos, ang isa po ay yung barangay certificate. Sa barangay certificate po, ang isasubmit ninyo ay yung dalawang klase po yun eh. Yung isa yung merong tawag nito, meron pong logo ng barangay yan. Tapos pirmado ng barangay captain. Ang presyo po nito ay 50 pesos yan. Tapos mayroon pa pong isang barangay certificate. Ito naman po yung sa posting. Mamaya po natin papakita sa inyo yung sample ng pinopost nila sa barangay. Papakita po natin. Ang pagtapos po ng certified true copy, tax deck, deed of conveyance, latest tax receipt, valid ID, barangay certificate, kukuha rin po kayo ng court certificate. Ito po. Ito po yun. Court certificate. Ito po yung sa First Municipal Circuit Trial Court. Ito po yung kinuha ko. Na nagpapatunay na this is to certify that according to the available records of this office, the agricultural and residential land with an area is owned by kung sino is not subject to litigation. Sinisiguro lang po. Tapos, ang bayad po nito ay 90 pesos yung binayaran ko. Ito po yun. So, pag nakakuha na po kayo ng court certificate, may submit na po yung certified true copy ng tax deck, deeds of conveyance. Kung walang deeds of conveyance, at least pinatrace back ninyo ng more than, pagkakalam ko lang po, baka mali ako, more than 20 years. Tapos, yung latest tax receipt, valid ID, barangay certificate at court certificate. Magbibigyan na po kayo ng ng application form. Ito po. Ang iano po ninyo ay meron kayong status sheet form nila. Mag-apply na po kayo. Yan ninyo kung anong lot number, location, improvements, agree, area, tapos
claimants, syempre yung may-ari, yung katulad ng ito ay pag-ari ng mother ko, ganyan. Lalagay mo. Tapos minsan dito sa claimants, papaliwanag ko po yan. Minsan kasi nagsosurvey ang DNR, may nagki-claim na iba. At to base po sa experience ko, yung mga lupa namin, may na claimant. So pag may lumabas na ibang claimant, nagtatry na, kasi minsan po talaga sa mga province, pag alam na nilang sa'yo, pero nagtatry sila yung mga nagtatry dyan na, kasi kung just in case na hindi nyo mailakad o nagtatry sila. Hindi naman po ako naninira, pero meron pong mga taong ganun. So kung meron pong ibang claimants dito, bukod doon sa magulang, sa may-ari, meron din po kayong gagawa lang po kayo ng affidavit of joint affidavit of two disinterested person. Patutunayan lang po na yung claimant na yun ay false. Papakita ko po sa inyo yung dokumento mamaya. Meantime, ito po yung application na inyong i-fill up. Ito po yung status sheet. Tapos yung application for agricultural pre-patent. Yan. Tapos, dito po, andyan yung, meron pa rito, yung two disinterested person, main witness, ito po yun. Na nagpapatunay na yun nga ay pag-aari nung ina-apply mong owner. Ito po. Tapos, pag in-apply mo po yan sa kanila, babalik po, i-ano na po nila yan, tawag nito, i-evaluate nila yan. Tapos pag in-evaluate na nila yan, kung kunyari merong ibang claimant, ito po yan yan, bibigyan na po kayo ng certification ng DNR pag nag-apply na kayo. Kasi re-reviewin na nila yung documents ninyo. To whom it may concern, this is certified that as of to date, lot number, ganyan, so it is further certified that the survey claimant is listed record. Yun, may false claimant na po, ilalagay nila. Pagka may false claimant na po dito, kailangan gagawa po kayo ng affidavit na yun po ay hindi totoo. Marami po nang kasi talagang dire nyo yan, nagkamali na sila, sabi ng hindi totoo, pero hindi nyo po basta sasabihin na hindi totoo kasi syempre dapat merong magpapatunay. Dito na po yun, mag-a-apply na kayo ng joint ang isasubmit nyo naman na papel na magpapatunay na yung nagki-claim erroneous yun kasi minsan nagsosurvey yung DNR. So, syempre walang tao dun sa lupa nyo, agricultural, di ba? Walang tao o sila yung may ibang tao na nakausap, minsan sasabihin nila ibang tao yung may-ari, nagkamali. Meron namang ganon at meron namang iba nananadya. Yun lang po sa totoo. Nagtatry, di ba? Alam na nila pero nananadya. Pero meron po karamihan, hindi nila nakalimutan, nagkamali sila ng bigay ng pangalan. So, mare-record sa DNR yun. So, may lalagay claimant. Yun po yung false claimant na hindi po yung totoo. Tapos, ito lang, magpapagawa kayo ng joint affidavit of two disinterested person, ng pangalan niya, tapos nakapirma sila, tapos papanotaryo po ninyo. Pagtapos na ipanotaryo ninyo, dapat, meron din pong kalakip namin ID, tapos 3 specimen signature nila, kailangan po yan. ID nung dalawa na nagpapatunay na two disinterested person na nagpapatunay na yung nagki-claim na yun, na yung pag-aari yun doon nga sa ina-apply mo at hindi doon sa nagki-claim na iba. So yun po yung inyong isasubmit. Ito, papagawa ka lang sa sa abogado o kaya gagawa ka ng ganito, may form naman sila, may form sila, tapos ipapanotaryo mo lang, tapos pirmay mo dun sa Siyempre, ito may bayad, parang hindi ko na matandaan kung magkano ito parang 300, gano'n. Kasi pag sa lupa, medyo mahal ang pag-ano. Hindi bababa ng 300 dyan yung affidavit, yung cost niya. 300, I think 350, mga gano'n. Pagkatapos, pag ikaw ang naglalakad ng dokumento, dapat ay meron ka ring hawak na
na SPA. Kasi hahanapan ka nun eh, yung pag nagpa-affidavit ka na ikaw nga ay binibigyan ng ano, kung ikaw ay naglalakad at hindi sa'yo yung katulad ko, ang naglalakad ang nilalakad ko yung sa magulang ko, dapat meron kang hawak na special power of attorney ito. Na ino-authorize ka na ikaw yung maging representative nila attorney in fact. Ilalagay dyan kung ano yung pwede mong gawin as representative. Ilakad mo, pumirma ka in behalf of them, yung mga ganong ano. So, yun po yung ano. So, ganito po yung ano special power of attorney. Kailangan pipirma yung mga kapatid mo rin kung marami kayo, di ba? Papipirmahin mo lahat sila dyan, babanggitin nyo yan, tapos babanggitin nyo yung lupa na inilalakad mo para clear. Yan, pirmado nyo lahat yan, kung ilang kayong magkakapatid o sa magulang mo, para clear na ikaw nga ay inuutusan. Ikaw yung hindi inuutusan kung hindi ikaw yung representative para maglakad ng papeles. So, pagkatapos nyo na pong mag-apply nung ano, itong ano yan, nabulabog na. Pagtapos nyo na pong mag-apply nung may submit itong dokumento ng application, ito natin na ilagay yun. Wala. Ano ilagay? Ito na yun sa tax deck. Court certificate. Special power of attorney. Esensya na po, medyo matagal. Medyo nabulabog po. Ito po, pagtas nyo na po mag-submit nito, tapos mabigyan na po kayo ng ano, yun na, yung isa, yung certification, na tapos gagawan nyo ng affidavit, na-evaluate na po nila yon, tapos nakita nila na may ibang false claimant. Ito po yung may ibang false claimant. So isasubmit nyo lang po yung affidavit. Pag nasubmit nyo na yung affidavit, evaluate na nila to, tapos ang gagawin po nila dyan, pupuntahan po ng representative ng ng Senro. Nagpapadala po sila ng representative para actual na i-check yung agricultural land, yung existence nun. Tapos kakausapin nila yung mga magtatanong-tanong din sila kung sa inyo nga yun, at pipicturean nila yun eh. Ang camera ginagamit nila nga po pala ay parang may GPS po eh. Yung kung nasaan sila, pipicturean nila, tapos automatic nakakonect doon sa kanilang opisina, kaya hindi mo po maloloko, kaya hindi nila pwedeng dayain. Kailangan pupuntahan talaga nila, pipicturean nila, tapos pagka sinave nila yon, automatic masisave doon sa kanilang system. Ganun po. Tapos tapos na po nilang tignan at walang problema, di ba po, nakuha na nila, nakita na nila yung lugar na yun ngayon, agricultural, na-confirm na nila na yung existence ng agricultural land. Mag-issue po naman sila, magpapascal po sila ng ito po yung office of the punong barangay, yung certification. Ito na po yung yung ipoposting nila. Ito po, ipopost po nila ito sa barangay at saka sa municipal information board. Ipapaskil nila po yan doon na kayo na si ganito ay nag-a-apply ng pre-patent, kung merong may magre-reklamo, maaari lang makipagsabuni sa kanila. Yun po yun. Sinisiguro lang nila na walang magre-reklamo. Yun po ipopost nila ng mga parang 15 days, 2 weeks po ang posting nandun yun. After ng 2 weeks or 15 days na wala pong working days po yun na walang nagreklamo, walang nag-oppose na sa inyo ngayon, yun, isasubmit, aprobahan na ng yun sa Senro, tapos
isasubmit na nila yon doon sa may sa may Penro naman po, sa Penro. Sa Penro, doon naman ay iano na nila yon, re-review nila lahat ng documents mo, yung po yung mag-a-approve ng pre-patent kung okay yung submittal, walang kulang o kaya walang nag-aabol. Kasi minsan talagang dino-double check nila na hindi po minsan, kundi talagang dino-double check nila na wala nga ibang claimant, na tama lahat yung dokumento mo ay legal lahat. Pag nakita nilang may problema, halimbawa merong kang claimant na iba o kaya may part. Yung iba po kasi sa probinsya nangyayari, alam ko po, hindi ko lang pero base po ito sa experience ko rin. Nagkakaroon po nung minsan wrong entry. Kunyari yung cadastral lot number. Tapos bigla po magkakaroon ng part pero whole lot po sa inyo yun. Nagkaroon lang ng wrong entry yung sa assessor. Halimbawa, yung 8, yung sa kabila ay 6 yung ending, sa'yo ay 8 yung ending. Minsan may isusulat nila ng 8, so yun na po yung problema. Kaya dapat yun, pagka merong ganong problema na nagkakaroon kayo ng parehas na tax debt, ipapaayos niyo po kagad yun kasi mahirap yun. Yun lang po ang advice ko kasi ako, base sa experience ko, nangyari po rin sa amin yun. At pinaayos ko po sa kanila, pina-trace back ko. Ngayon nung na-trace back, yung kaparehas ng namin, hindi po ending 80, ending 6 siya. Kaya pinakorek, nilagay nila dito sa may annotation, naglagay sila sa annotation na yung nagkaroon ng erroneous input nung sa cadastral lot number ng ganitong pangalan ng owner na ganito, at ang kanyang dapat cadastral number ay ending ng 6 ang ending at hindi 8. Dapat kukuha din po kayo nun ako ganun ang ginawa ko. Tapos balik po tayo dito kung wala pong naging problema at naaprubahan na po ng Penro, mag-i-issue po sila ng ganitong transmittal sa may ganito po. Galing na po ito ng Penro Provincial Environment and Natural Resources Office. Magbibigay po sila ng transmittal papunta po doon sa ito po. We are forwarding the patent described here under already transcribed in the judicial number lang for the registration and issuance of owner duplicate certificate of title in accordance with the provision of the registration decree. Yan, pre-patent, date issued, pangalan ng patente, address, location, plus granted. Ito po naman sa transmittal nila ito sa Registry of Deeds. Kukuha po kayo ng ganito sa Penro, yung transmittal na ganito. Dahil ito po yung ipapakita nyo naman sa Registry of Deeds para ma-register na nila. Para ma-issuean kayo ng sinasabi dito ng owner's duplicate certificate of title. Yan po. Pag pinakita na ninyo, so meron na kayong ganito, pupunta na kayo sa Registry of Deeds, sa Provincial Registry of Deeds kung saan i-re-registro yung lupa. Pag nandun na po kayo, yan, mag-a-apply po kayo ng ganito. Ito, assessment form and payment order sa Registry of Deeds. Ito. Para po dun sa pagkuha ng, ito po yung duplicate copy. Sa Tagalog pa nga po nakalagay, katibayan ng original na titulo. Yan. Sa English po ay original certificate of title. Ito. Ang mga attachment po ay yung latest income tax at saka po yung certified true copy. Certified true copy nung tax declaration, certified true copy ng tax debt ng lupa po na in-applyan nito. Tapos yung latest na tax receipt po, katibayan na nagbabayad kayo. Tapos yung dito po pala sa nakalimutan ko na, yung doon po sa paglalakad ng pre-patent, meron din po BIR stamp yan. Bibili po kayo doon sa may BIR ng BIR stamp
Tapos ito rin po, meron din po to, BIR stamp. Usually ang ginawa po ng Registry of Deeds, sila na po yung kumuha nagbayad na lang ako sa kanila. Gayun din sa DNR, kung may time sila, minsan sa kanila ninyo na lang din ibibigay yung pambayad po ng stamp tax. Stamp tax po ang tawag doon, stamp tax. Yun po yung mga stamp na kailangan sa pre-patent sa Senro, tapos stamp tax din para po dito sa may bago i-release po itong katibayan ng original na titulo dun po sa Registry of Deeds. Ito na po yun. Ito po, yan. Ito po yung marireceive ninyo. So, may titulo na po yung inyong lupa. So, minsan po, yung kasi, balik po tayo dun sa ang next naman po na gagawin ninyo ay babalik po kayo sa assessor's office. Papakorek nyo na po yung sa tax declaration ng real property. Kasi usually po, pag ang hawak mo lang ay tax deck, wala pong OCT. Hindi po nakalagay yung OCT number. Tapos yung survey number, wala po yan doon. Tapos minsan, nagkakaroon po ng problema kasi itong sa tax deck, yung kanya pong total area ito, more or less po ito sa tax deck. Pero yung sa pre-patent, pag may titulo na po kayo, pag may titulo na kayo na ganito, kung ano yung type nakalagay ditong area, yun na po yun. Hindi yan plus minus, kundi yan na yung actual area. Kasi meron na po yan na survey po yan ito. Yung sa tax deck po kasi nung na walang titulo, plus minus po yun. So ito naman po yung next na i-apply ninyo para sa correction po ng nung tax declaration. Sa pagko-correct nitong yung pag-input ng data at saka kung may problema yung area, kung mas maliit ito o halimbawa mas malaki yung sa lupa o sa titulo o kaya minsan naman mas maliit itong nasa tax deck nung wala pang titulo at mas malaki itong nasa tax deck at mas maliit yung nasa inisyong titulo, papagawa niyo po ng ng correction affidavit. Ito po yung papa-affidavit din po kayo. Affidavit of request to confirm title and correction of area. Yan po, papanutarin niyo din yun. Hindi basta-basta nilang ilalagay dito at saka yung tapos at i-correct yan kundi may affidavit po kayo na magpapatunay na yung area nga ang dapat masunod yung sa title. Kasi may problema po yun Siyempre mas malaki yung sa tax deck dati tapos mas maliit na yung area naman di ba? Hindi nagtugma. Di ba mas malaki yung area, mas malaki yung babayaran ng tax. Ganun po yun kaya hindi basta-basta. Tapos, ang isa pa po sa attachment niyan, kukuha po kayo ng certified true copy. Kukunan niyo po ng certified true copy, electronic certified true copy. Ito sa Registry of Land, rin niyo kinukuha to? Registry of Deeds to. Alam niyo naman yung number, kukuha lang kayo ng ganito. Sa paglalakad po pala ng ito sa title, ito ang binayaran ko po sa pag-release po nito ay kulang 2,000 po ang ito para po ma-release ito sa isang titulo, kulang ng 2,000. Tapos dito naman ito yung mahal 500 mahigit yung isa. Ay yung dalawang kopya, 500 mahigit. Ito 5 kopya, 2 cup ay 5 titulo to tapos dalawang kopya. Teka, i-complete lang po natin para hindi magulo. Bali, computing lang po natin para maibigay ko sa inyo yung kung magkano yung ginastos. Ito yung sa affidavit, yung katulad ng sinabi ko, ang cost po nito ay yung 350. Yung special power of attorney, ang presyo po nito ay 500 pesos.
Alam niyo na po yun, special power up. Itong ganito po, 500 pesos po. Tapos, ito naman po, yung pagkuha ng ano, ay, iyan lang po natin. Kasi dalawang kopya ito eh. Kumuha ko ng kopya ko rin eh. Ay, mga ano po, kulang 600. Yung 2 copies po. Kasi kumuha ako 2 copies. Sinubmit ko yung isang original, kumuha din ako ng isa for record ko na. Yan. At na-submit nyo na to, ibibigay nyo na sa ano sa assessor's office para i-process. May bayad din po yun yung ano yung change nito, yung sa processing, may bayad din. Depende doon sa munisipyo kung magkano. Usually ang ano 300 eh. Ngayon kung sa iba hindi ko lang alam. Pero alam ko nagre-range ng parang 150 to 300. Yan. Depende doon sa ano kasi yung munisipyo kung sa city palagay ko mas mahal. So ito po 'yun. So nakakuha na kayo ng title. Pagtapos yung makakuha ng tong title, kukuha rin po kayo nitong ano. Yan, kukuha din kayo. Ngayon yan po yung aking naging experience na pagkuha po ng title na gamit ang pre-patent. So, hanggang sa muli, dito ko na po tatapusin ang aking pagbablog. Medyo magulo yung aking ginawang presentation. Pero I hope meron kayong natutunan base dun sa aking actual na karanasan. Inuulit ko po, disclaimer lang, yung aking pong pinaliwanag sa inyo ay base sa aking experience sa paglalakad ng pre-patent para sa original certificate of title ng agricultural land ng aking magulang. Maari pong sa iba ay iba maging yung cost ng mga binayaran nila at kung paano nila nilakad, ano yung mga dokumentong naging kailangan nila. Maari pong mayroong pagkakaiba. So, yan po ay depende po siguro sa lugar. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Papa Rolly, nag-iiwan ng maraming pagpapasalamat.